Samantala, sa gitna ng nagyelong karagatan na may kasamang makapal na umagang hamog, bumabalot sa dagat ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Halos wala nang makita sa kapal ng hamog, at ang napakalamig na hangin ay nagparamdam sa bawat hinga na parang isang matinding pagsubok. Ang matinding ginaw ay tumatagos hanggang buto, pinapalamig ang dugo ng sinumang mangahas tahakin ang nagyelong tubig. Sa likod ng makapal na ulap, patuloy na lumulusong ang ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. Ang kanilang mga barko ay patuloy na naglalayag patungo sa timog silangang bahagi ng karagatan. Ang kanilang tunay na destinasyon, ang mayamang rehiyon ng Jiangnan. Ang kanilang buhok ay gusot at natatakpan ng yelo, at ang kanilang mga pilikmata ay halos tumigas sa tindi ng hangin. Ang bawat isa sa kanila ay mahigpit na nakakapit sa kanilang balat na sisidlan na puno ng matapang na alak, tanging init nito ang kanilang panlaban sa matinding lamig. Sa unahan ng pangunahing barko, nakatayo ng mag-isa si Phoenix Yuanren. Hindi tulad ng iba, manipis lang ang kanyang kasuotan, gaya ng nakagawian niya. Ang kakaibang kakayahan niya ang nagpoprotekta sa kanya mula sa nagyelong temperatura, para sa kanya, walang saysay ang lamig. Mahigpit niyang hawak ang isang luma at malaking satellite phone. Kahit na luma na at kulang sa modernong kakayahan, mayroon itong isang mahalagang katangian, hindi ito nadidetekta ng mga high-level satellite surveillance. Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang nagsalita. Handa na raw ang Jiangnan sa kanilang pagdating. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Phoenix Yuanren habang iniisip ang impormasyong ito. Mabilis niyang inalala ang mga depensang naghihintay sa kanila. Sinabihan siyang mas matindi ang haharapin nilang puwersa ngayon kaysa dati. Pero sa halip na mag-alala, mas lalo lang siyang na-excite, mas mahirap ang laban, mas masarap ang tabumpay. Tumingin siya sa kanyang likuran at pinagmasdan ang malawak at nagyelong karagatan. Daan-daang barko ang humahati sa alon, papalapit sa baybayin ng Jiangnan. Isang matalas at kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, naghanda rin siya ng husto. Muli, nagsalita ang boses sa kabilang linya. Kung gusto raw talaga nilang manalo, kailangan muna nilang alisin ang isang taong hadlang sa kanilang plano. Kaagad na nagtanong si Phoenix Yuanren kung sino yon. Mabilis naman itong sinagot. Isang lalaking may kakayahang pigilan ang kanyang mga propesiya. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Phoenix Yuanren. Alam niya kaagad kung sino ang tinutukoy. Kung hindi dahil sa taong iyon, hindi sana sila dumanas ng matinding pagkalugi. Sa katunayan, kung wala ang isang lalaking iyon, hindi sana napilitang umurong ang eklipse. Magagawa sana nilang tuluyang durugin ang Celestial Team at lusubin ang gitnang kapatagan, sinasakop ang bawat lungsod na madadaanan nila ng walang sagabal. Para kay Phoenix Yuanren, mas mapanganib pa ang lalaking iyon kaysa sa mga pinakamagagaling na investigador ng Jiangnan. Kailangan niyang malaman ang higit pa. Matalim ang tingin niyang nagtanong kung nasaan ang lalaking iyon. Sa kabilang linya, isang mahinang halakhak ang narinig. Tiniyak ng boses sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala, may gumagawa na ng paraan upang alisin ang hadlang na yon. Ngunit may isa pang bagay na kailangang gawin. Tahimik na nakinig si Phoenix Yuanren. Habang nagpapatuloy ang pagsasalita ng lalaki, unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Perpekto ang plano. Mapanlin lang ang kanyang ngiti nang magpasalamat siya sa impormasyong muling ibinigay sa kanila. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Bahagyang sumimangot siya at sa malamig na tinig ay nagtanong, sino ba talaga ang taong ito? Bakit siya masyadong interesado na pabagsakin ang Jiangnan? Panandali ang katahimikan ang bumalot sa linya. Maya-maya, muling nagsalita ang lalaki. Hindi raw mahalaga ang sagot sa tanong ni Phoenix Yuanren. Ang tiwala ay hindi kailanman magiging ganap. Nasa kanya ang desisyon kung paniniwalaan niya ang impormasyon o hindi. Ngunit isang bagay ang tiyak, iisa ang kanilang layunin, wasakin ang Jiangnan. Biglang natahimik si Phoenix Yuanren. Matapos ipasa ang mensahe, umalis ang messenger, tulad ng dati. At sa sandaling iyon, biglang lumakas ang halakhak ni Phoenix Yuanren. Narinig ito ni Canut, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon, at agad siyang napakunot noo. Nagtaka siya sa kakaibang saya ni Phoenix Yuanren. Mukhang ang saya mo puna niya. Sa halip na itago ang kanyang kasiyahan, humarap si Phoenix Yuanren kay Canut na may malapad na ngiti. Hindi niya kailangang itago ang magandang balita. Siyempre, masaya ako. Kaibigan ko, may napakagandang balita ako para sa'yo, sagot niya. Bahagyang lumapit si Phoenix Yuanren at may makahulugang ngiti, sabay bulong.
Ngayon, may pagkakataon kang yumaman ng husto. Kasabay nito, kailangan niyang utusan si Canut na baguhin ang direksyon ng kanilang ruta. Matalim ang tingin ni Phoenix Yuanren nang ipahayag niya ang kanyang kahilingan. Sa pagkakataong ito, kailangang tumungo ang armada ni Canut sa lungsod ng Tianhai. Ngunit bago simulan ang pagsalakay, may isang taong kailangang alisin muna, isang sagabal na maaaring pumigil sa kanilang tagumpay. Lumalim ang ekspresyon ni Canut habang iniisip ang sitwasyon. Hindi niya gustong makisali sa mga komplikadong laban, lalo na kung may kinalaman sa mahirap na kalaban. Gusto mo ako ang pumatay sa taong yan, tanong niya ng malamig. Mabilis na itinapat ni Phoenix Yuanren ang isang daliri sa kanyang labi, tila nagsasabing huwag magmadali. Kalma lang. Baka sagabal siya sa atin, pero hindi sa'yo, paliwanag niya. Bukod pa riyan, may isa pang dahilan kung bakit sulit ito kay Canut. Ang lungsod ng Tianhai ay napakayaman, isang lugar na puno ng kayamanan at pwedeng samsamin. Alam niyang sapat na itong dahilan para mapasali si Canut. Nang marinig ito, napangiti si Canut. Hindi siya mahilig tumanggi sa oportunidad, ngunit alam niyang hindi basta-basta nagtitiwala sa iba. Ronin, siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Kapag nalaman kong nilinlang mo ako, hindi mo na magagamit ang mga rutang pandagat kailanman, banta niya. Ipinakita ni Phoenix Yuanren ang kanyang mga palad na parang inosente. Wala siyang balak linlangin si Canut o hindi niya lang ipinapakita kung meron man. Sa kabila ng kanyang mapayapang kilos, may kumikislap na mapanuksong ningning sa kanyang mga mata. Hanggat sinusunod natin ang mga gabay ni Mayumi, maiiwasan natin ang hukbong pandagat at makakarating tayo ng ligtas sa kabilang panig, anya ng kumpiyansa. Kapag dumating na ang oras na yon, bahala na kayo. Magnakaw kayo hanggat gusto nyo. Samantala, sa Defense Department ng Combat Command Center. Biglang yumanig ang katahimikan ng gabi nang tumunog ang malakas na alarma. May puwersang kaaway na namataan malapit sa rehiyon ng Jiangnan. Agad na tumingin si Zhu Zeng sa kanyang sekretaryang si Lan Xincheng. Wala nang oras para maghintay. Ipatawag mo agad ang buong Tengu Squad at Samsara Squad. Magtipon sila sa combat center ngayon din, mahigpit niyang utos. Hindi natin hahayaang makapasok ang mga kaaway sa ating lupain. Hindi natin hahayaang guluhin nila ang ating bayan. Walang pag-aalinlangan, tumango si Lan Xincheng at agad sumagot, naiintindihan. Samantala, si Jiang Yi. Mahimbing siyang natutulog nang biglang tumunog ang kanyang komunikasyon device, dahilan para magising siya kaagad. Sanay siyang maging alerto kahit sa pinakamaliit na tunog, walang ingay ang nakakaligtas sa kanyang pandinig. Lumingon siya sa screen at nakita ang pangalan, Lan Xincheng. Agad niya itong sinagot. Mabilis at diretsahan ang boses sa kabilang linya. Dumating na ang kaaway. Kailangan niyang ipunin ang kanyang grupo at dumiretso sa combat center. Ngayon na magsisimula ang digmaan. Sumeryoso ang ekspresyon ni Jiang Yi. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang bumangon, mabilis na sinuot ang kanyang kagamitan, at kinuha ang kanyang sandata. Sunod niyang tinawagan si Baili Changqing upang ipunin ang buong koponan. Matapos iyon, kumatok siya sa mga pintuan ni Liang Yu at Yang Xinxin. Walang paligoy-ligoy niyang ipinaalam na dumating na ang eclipse at dapat silang lumarga agad. Ang pagkikita nila sa combat center ay hindi dapat maantala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yang Xinxin at Liang Yu. Pagkaalis ni Jiang Yi, agad silang nag-ayos ng kanilang mga gamit, siniguradong wala silang nakaligtaang sandata, at tinulungan ang isa't isa sa huling paghahanda. Hindi na kailangan ni Huahua ng armas o proteksyon. Ang likas nitong kakayahang mag-transform bilang isang mabagsik na nilalang ay sapat na. Ang matatalim nitong kuko at makapal na balahibo ay higit pa sa sapat para sa anumang laban. Sa digmaan, ang mga nilalang na katulad nito ay kadalasang mas mapanganib pa kaysa sa mga mandirigma. 15 minuto ang lumipas, sabay-sabay na lumabas ng villa sina Jiang Yi, Yang Xinxin, Liang Yu, at Huahua, handang sumabak sa laban. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.